Sa panahon natin ngayon, tayo ay very inclined na sa kung paano nga ba gumagalaw ang internet. Sa panahon natin ngayon, alam natin at aware tayo na ang mundo ng internet ay napakalawak. Bilang isang bagong generation, tayo very inclined sa kung paano nga ba gumagalaw ang buhay natin sa online. Ngayon ay pag-uusapan natin ang digital self. Ang digital self, ito po ay paano natin representa ang sarili natin sa mundo ng online. Para pag-usapan ng mga topic na to, nandito po ang aking mga kagrupo, si Mika at si Kuya John Paulo, para ipresenta sa inyo ang mundo ng digital self. The digital self is how we present ourselves online. It includes our social media posts, comments, photos, and even the things we share. Everything we do online becomes part of our identity. So it's important to think before we post. Always be responsible, respectful, and mindful because our digital actions reflect who we are in real life. Our digital identity includes all the information about us online, like usernames, emails, and social media platforms. To stay safe, we must protect our personal information and practice netiquette or online matters. That means being polite, avoiding fake news, and treating others kindly even behind the screen. Now, let's talk about the VARC model of learning style. So, itong VARC model of learning style is pinopose po ni Neil Fleming. Ano nga po ba yung VARC? VARK learning style, model of learning style. First po, the letter V, meaning visual learners prefer pictures, diagrams, and videos. Ito po yung mga estudyante na visual learners. Mga learners po na mas natututo po sila on things po na nakikita nila. Bali, mga visual learners po ang tawag sa kanila. Number 2 naman po ang mga auditory learners. Ano nga po ba ang mga auditory learners? Sila po yung mga bata or mga learners na mas natututo sa pakikinig by listening and speaking. Ayun naman po yung mga auditory learners. Ito naman po yung dalawa, ang reading and writing learners. Sila naman po yung mga learners na mas natututo kapag sinusulat po nila yung mga essay po nila, yung mga notes. Ayun po yung mga tinatawag natin reading and writing learners. And the lastly, ito po yung mga kinesthetic learners. So from the word itself, kinesthetic, meaning po may mga involved po na katawan or body parts. And mas na-aaral po nila yung mga bagay-bagay through the means po na merong movement or yung mga activities nila is merong paggalaw. And ayun po, isa po ito sa mga learning style na kailangan matutunan natin sa panahon ngayon para maintindihan po natin ano po ba yung mag-fit sa inyo ng pinaka-the best. Next is metacognition, which means thinking about your own. It helps you understand how you learn and how to improve your study habits. For example, planning what to study, checking if you really understand, and adjusting your methods when needed. Being aware of your thinking makes you more independent and efficient learner. To study effectively, you can use the Pomodoro technique, study for 25 minutes, take a 5-minute break, and after 4 sessions, rest for 15 minutes to 30 minutes. Also, choose the right study environment. Some people study well in quiet places, while others focus better with some background noise. Taking short breaks and rewarding yourself can also help you stay focused and motivated. By identifying po yung kung ano nga po ba talaga yung learning style natin based from the VARC method, ngayon makakapag-develop po tayo ng mga techniques or learning techniques tulad nga po ng sa mga sinabi ng ating reporter, ang Pomodoro technique. Ngayon naman po ay magkakaroon po tayo ng tinatawag natin na introduce ko po sa inyo ang SMART. Ano nga po ba yung SMART? Meaning matalino o wais. So ano nga po ba yung SMART? S-M-A-R-T. Ang SMART goals para sa iyong studies. Number 1, S. Ang meaning po ng S ay specific. Meaning maging specific po tayo sa paano nga po ba tayo nag-aaral. Number 2, measurable. Ano nga po ba yung measurable? Meaning alam po natin ano nga po ba dapat yung limits or gaano po kadami yung dapat nating i-absorb or aralin sa isang araw. Number 2, attainable. Possible po ba yung dapat nating maabot? And ayun po,
Like saying, I'll read 2 chapters tonight. Yan, halimbawa, babasa po ako ng 2 chapter tonight. So, kinabukasan naman po, mag-ano ko ng 3. Susunod naman, pahinga. Kumbaga, magkakaroon po tayo ng mga clear goal. Paano nga po ba natin gagawing productive and magiging confident learner po tayo? And ayun po, dito po natatapos yung digital self natin. Maraming salamat po sa pakikinig and kami nga po pala ang Group 10. And thank you.